Siya si Marijoy, tubong Mindanao, sumubok mag-abroad sa Riyadh, Saudi Arabia para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang mga anak. Ngunit sa kasamaan palad, isa si Joy sa maraming OFW sa nakatagpo ng salbahing mag-asawang amo dahil sa madalas umano itong saktan, pagdamutan ng pagkain at hindi pinagpahinga ng maayos. Salaysay kasi ng anak sa OFW Heart of Asia na isa ring advocate, nasabi ng anak na inireklamo ng kanilang ina ang kanyang mga amo. Nagsumbong umano ito sa kanila na di maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga amo, kaya't pinaabot umano nila ang reklamo ng kanilang ina sa agency. Pero sa halip na aksyonan ng agency ang reklamo ng kanilang ina, sinagutan daw sila ng agency na okay lang daw si Joy at walang naging problema, kaya't naging kampante umano sila. Pero noong May 2025, nakatanggap ng masamang balita ang pamilya na wala na si Joy sa kadahilan ng nagpakamatay daw sa pamamagitan ng pagbigti. At ang masakit pa ay basta na lamang daw inilibing ng amo ang kanilang ina sa Riyadh, Saudi Arabia na walang paalam sa kanila. Ito'y sa takot siguro na baka mabuko ang kanilang tinatagong sikreto, pero tila totoo talaga ang kasabihan na walang sikreto na di mabubunyag. Kahit na magaling ka pa magtago at bayaran mo pa yung mga tao, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Dahil may isang tao na alam ang lahat ng pinagdadaanan ni Joy sa kanyang mga amo, lalo na sa pangbababoy ng kanyang among lalaki. Ayon kasi sa malapit na kamag-anak ni Joy na palagi niyang ka-video call, magkausap umano sila ni Joy noong araw na ginawa nito ang pagpapakamatay. Kitang-kita umano niya ang lahat. Bago daw kasi nangyari ang pagbigti ni Joy, magkausap pa umano sila pero bigla daw itong tinawag ng amo. At nang bumalik daw si Joy, nakita daw niya itong umiiyak hanggang sa ginawa na ang pagpapakamatay. Dahil naka-on umano ang video call at nakita rin daw niya ang amo ni Joy na nakatayo sa pintuan habang pinapanood ang pagpapakamatay ni Joy. Ganito kawalang puso itong amo ng ating kabayan. Ayon pa sa sumbong ng kamag-anak ni Joy, nakita umano niya noong ka-video call niya si Joy, bigla umanong pumasok ang among lalaki sa kwarto ni Joy. Dahil habang tulog daw si Joy, naka-on daw ang video call nila tapos pinatay daw ng among lalaki ang cellphone. Nakapagsumbong rin daw si Joy na tuwing Sabado habang wala daw ang among babae, pinapasok daw si Joy sa kanyang kwarto ng kanyang among lalaki. At kaya daw inilibing kaagad si Joy ng mga amo sa Riyadh dahil buntis daw di umano si Joy. Ginawa daw ito ng mga amo para pagtakpan ang kanilang kasalanan. Kaya't galit na galit ngayon ang kamag-anak ni Joy sa agency. Anya sa kanyang post sa Facebook, mga hayop kayo, kaya inilibing na lang dyan para hindi ma-autopsy para mapagtakpan yung ginawa ng amo niya. Pera-pera na lang ba? Kahit kabayan mo, handa mong ibenta dahil sa pera? Tandaan mo, hawak ko yung usapan natin at ng mga amo niya. Lahat sinabi sa akin ni Joy. Tandaan mo, employer, dalawa tayong nakakita kay Joy bago nagbigti. Buhay pa siya pero pinanood mo lang, di ba? Kitang-kita natin dalawa yung bago siya magbigti. Galing sa'yo siya at umiiyak. Pagbalik, ika-ika na yung tao kasi pilay na siya. Yung sipi niya, nakita mo, naka-video call kami, pinatay mo. Lumalaban pa yung tao sa pagkakabigti kaso pinanood mo lang, wala kang konsensya. Lalo na kayong agency, kapwa na Pilipino, basta pera, tabla, Topaz Riyadh Agency at QC Promotion Agency, makonsensya naman. Naglabas rin ng saloobin ang anak nitong atin kabayan. Anya sa kanyang post, anong klaseng mga tao kayo? Namatay na nga yung tao, di nyo pa pinauwi? Di nyo ba naisip yung mga anak, kapatid, ama, mga kaibigan na nag-aantay sa pag-uwi niya? Mga wala kayong puso, tao pa ba kayo? Pinalibing nyo yung mama ko na wala man lang pasabi, walang abiso sa amin. Pinalibing nyo sa bansa na di naman niya tahanan. Gusto niyang umuwi pero ang ginawa nyo, inilibing nyo. Ayon pa sa anak, lumapit umano sila sa operator center 24/7 ng OWA pero inabot na lang daw ng halos isang buwan ay wala umanong tugon o update sa pamilya. Bagkus nakatanggap daw sila ng balita na nailibing na ang kanilang ina sa Saudi sapagkat ay hindi daw ito pwede maiuwi sa kadahilanang nagbigti daw itong si kabayan kaya daw hindi ito pinayagan na may uwi ang bangkay sa Pilipinas. Pero kung atin matatandaan mga kababayan, may mga na-upload akong video ng mga OFWs na di umano'y nagbigti, nagpakamatay sa ibang bansa pero naiuwi naman ang kanilang mga bangkay sa Pilipinas. Kaya't labis ngayon ang pagmamakaawa ng anak na tulungan silang maiuwi ang kanilang ina kahit buto o nakakrimit na sapagkat ayon sa anak, hindi umano maging payapa ang kanyang ina doon sa Saudi. Kaya't nanawagan ang pamilya ng tulong na tulungan silang maiparating kay Senator Raffy Tulfo itong nangyari sa atin kabayan para mapanagot ang dapat na managot. Dahil kung atin matatandaan, palaging sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na i-monitor ang mga OFW
kasambahay para malaman kung ano ang kalagayan ng mga OFW sa poder ng mga amo. Pero tila may mga agency talaga na mga pabaya, kaya napapahamak itong ating mga kababayan. Kaya sa mga nagbabalak na mga muhan sa gitnang silangan, pag-isipan nyo ng mabuti mga kababayan. Dahil tsambahan lang makatagpo ng mabubuting amo. Marami na ang namamatay ng mga OFWs kasambahay sa gitnang silangan. Kung di pinatay, ginahasa. At ang ibang mga amo pa, mga madadamot sa pagkain. At gabi pa yan sila kung makautos. Dahil ang akala ng ibang mga amo, pag-aari nila yung mga kasambahay nila. Kaya dapat talaga maipatupad na rin sana itong panawagan ni Kaagapay Kabong Concha na magkaroon ng seminar itong mga employers bago bigyan ng mga kasambahay. Para magkaroon naman ng proteksyon at nang di na maabuso itong ating mga kababayan OFWs na nagtatrabaho sa bahay. Napakatagal na po natin itong ipinapanawagan, iminunungkahi sa ating Department of Migrant Workers pero wala pong nangyayari until now. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon po ng continuous na problema ng mga OFWs. Iba't ibang klase ng mga violations, mga maltrato, at kapabayaan. Dahil po sa patuloy po ng pagsasawalang bahala na magkaroon po ng orientation seminar sa mga employers. Dapat po ng mga employers po ay ma-seminar na. Kung patuloy po ang pagdideploy, ang pagkuha ng mga employers sa mga kasambahay na hindi sila nasa-seminar, malabo pong mangyari na magkaroon ng matiwasay o kapayapaan sa pag-iisip po ng marami ating kababayan. Hindi po lahat ng employers ay mabait. Hindi naman po lahat ng employers ay masama. Pero tingnan nyo yung daliri natin. Hindi pantay, di ba? Ibig sabihin, meron pong mabait, may masamang employers. Ano po ang dapat gagawin ng ating Department of Migrant Workers? Dapat po, binibigyan nila, ng panahon o time para po ipatupad yung pagbibigay po ng seminar sa mga employers. Ano po ba ang kagandahan ng pagkakaroon ng seminar sa mga employers? Para po sa mga OFW ito, na dapat ninyong nalalaman. Ang kagandahan po ng seminar sa mga employers ay may paalam po sa mga employers kung ano po yung karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay, para po malaman nila kung ano po yung dapat nilang gawin to help our kababayan. Ano po ba yun? Bigyan ko po kayo ng example kung bakit ko po ito ginagawa at ako'y nananawagan palagi. Meron din akong mga kaibigang mga Saudis nung ako po ay nasa Saudi Arabia ang nagre-request sa akin na baka naman Mr. Bong, can you help us to give sagala? May mga nagre-request po sa akin ng ganyan, mga kaibigan ko. Siyempre, kilala ko yung Arabo. Sige, sabi ko, walang problema. Katanong ko sa mga kamag-anak ko kung merong pwede magtrabaho sa abroad. Pero alam niyo po ang ginagawa ko? Nung una, kinakausap ko ang mga employers ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa kanila, you want to hire Shagala in the Philippines with my help? Yes, Mr. Bong. Itong sinasabi ko sa kanila, payagan ninyo kung kausapin ko yung misis ninyo para malaman ninyong dalawa, mag-asawa, kung ano yung dapat ninyong malaman sa pagkuha ng kasambahay. Ang ginagawa po, pumapayag sila. Pupunta ako sa bahay ng employer, kasama ko si Orly, dalawa kami. Magdadala ako ng kontrata. English and Arabic na mga contract. So ngayon, English and Arabic po yun, ha? Kung ano po yung nilalaman ng standard employment contract ng kasambahay, dadalhin ko doon sa bahay ng amo. Dinadala ko po yun. Ilang beses na namin ginawa ni Orly yun. Ang ginagawa ko po, bawat nilalaman ng kontrata, pinaliliwanag ko sa employer, lalo na kay madam. In Arabic pa, kasi nakakaintindi naman ako, nakakapagsalita ako ng Arabic. Ano po ang ginagawa ko? Bawat isa, kung ano po yung nakasulat sa kontrata, sinasabi ko sa madam. Ano bang malay ng madam na ang mga Pilipino ay malakas kumain ng kanin? Di ba hindi nila alam?
So, pinaliliwanag ko yun. Ano pong malay ng madam o ng baba na ang mga kasambahay o mga Pilipino ay kumakain heavy breakfast? Di ba? Tayong mga Pilipino, paggising sa umaga, gusto natin heavy breakfast. Dahil meron tayong isang trabaho buong araw na kailangan natin mag-consume ng maraming lakas. Kaya nga kailangan natin maglaan ng pagkain sa ating katawan. Hindi alam ng employer yun. Okay? Hindi alam ng employer yun. Ang alam na ng employer, yung kanila masunod. Sa umaga, bibigyan lang nila ng kape. Alam niyo naman sa Saudi, o kahit sa gitnang silangan, ang breakfast sa gitnang silangan ay late. Kape-kape lang. Unlike tayong mga Pilipino, kumakain tayo ng heavy, kanin, isang pandesal, may hotdog, may sinangag, may itlog, mayroong tuyo. Hindi alam ng employers yun. Okay? Kaya ako, nung ako'y kausap ko ang mga employer, lalo ni Madam, isa-isa ko pong sinasabi yun. Yung mga nakalagay doon po sa kontrata. Para malaman po ng mga amo kung ano po yung karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Kasi karamihan po, hindi naman lahat, karamihan po sa mga employers, marami, hindi naman lahat. Pero may mga employers na ang tingin po nila sa mga kinukuha nilang kasambahay ay commodity nila, pag-aari nila kasi binayaran nila yung deployment cost. Okay? Pero, tayong mga Pilipino, pumunta tayo doon para magtrabaho, hindi para magpaalipin. So, nararapat lamang ng mga employer, alam nila kung ano yung karapatan nating mga manggagawa. Hindi po nangyayari yan kasi walang orientation seminars ang mga amo. Matagal po na po yung sinabi noong pong ginagawa ang DMW nung nagkaroon po ng mga hearing sa Congress kung paano bubuin ang DMW. Isa po ko doon sa stakeholder na naimbita sa Congress. Nagsalita po ako doon. Nandun pa si dating Secretary Bello, dating administrator ng OWA. Sinabi ko sa harapan nila yun. At inamin naman nila doon sa Congress na wala pang ganoon. Wala pang orientation seminar. Okay? Yun ang layunin kung bakit gustong-gusto ko magkaroon ng orientation seminar. Dapat alam ni Baba, alam ni Madam, kung ano yung karapatan na manggagawa. Ano po ba nakalagay sa kontrata? Maraming employers nang hindi nagbibigay ng vacation pay sa mga umuuwing kasambahay. Sabi, bibigay ko lang sa iyo yung vacation pagbalik mo. Pero pagbalik, hindi naman binabayaran. Dapat alam ng employers yan. Dapat alam din ng employers na at the end of the contract, kung naka 4 years ang employee, ang worker, at pag umuwi na, mayroon sila matatanggap na 1 month end of service benefits dyan po sa Saudi. Dapat alam ng employer na sa bawat isang linggo, mayroong isang araw, one full rest day na nakapagpahinga ang worker. At sa bawat isang araw, dapat may 8 to 9 hours na pahinga ang isang worker para maibalik yung kanyang na-consume na lakas sa buong araw. Pero hindi alam ng maraming employers yan. Kasi wala silang seminar. Bakit ako? Sinubukan ko. Ilang beses kong ginawa yan sa mga kaibigan kong Arabo. Hindi ko naman kilala yung mga asawa nila. Ang kilala ko na lang yung mga Arabo, yung mga lalaki. Pero inalaw nila akong pumunta, mag-conduct ng seminar doon sa mga asawa. Dala ko ang kontrata, 2 kopya, 1 kopya sa mag-asawa, 1 kopya sa akin, at binabasa ko sa kanilang harapan kung ano yung nilalaman ng kontrata. And presto, marami akong mga kakilalang kasambahay na nadala ko doon na patagumpay nagkatrabaho sa abroad. Kasi naunawaan na ng employer nung binasa ko sa kanila yung kontrata at naintindihan nila yung pangangailangan ng mga manggagawa. Ang problema kasi sa iba nating mga katrabaho sa gobyerno, lalo na sa Marquis Silvi, matagal ko na po yung sinabi, hindi nila pinakikinggan.
Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Bilang isang OFW, sang-ayon ka ba na maipatupad ang employer seminar? Dahil kung ako ang tatanungin, napakaganda kung maisabatas sana itong sinabi ni Kaagapay Kabong Concha para malaman ng mga employer kung ano ang nakasaad sa kontrata. Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw sa bagay na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat.